sa away trapiko, nalagay sa alanganin ang buhay ng isang batang babae sa Quezon City. Tinamaan siya ng bala matapos mamaril ang motoristang nakasagutan ng kanyang ama. Ang ugat ni Manon ang kanilang alitan, nakakasilaw na headlights ng sasakyan. May report si Cesar Apolinario. Makikita sa videong ito ang pagsasalubong ng isang kotse at isang puting SUV sa MH Del Pilar Street sa Barangay Bungad, Quezon City nitong madaling araw ng December 6. Dalawang beses sumenyas ang driver ng SUV gamit ang headlight. Sumenyas din pabalik ang kasalubong nitong kotse. Pagdating sa mismong harap ng Santo Cristo Church, huminto ang dalawang sasakyan. Ang pagharap na ito ng dalawang driver na uwi sa insidente ng pamamaril na ikinasugat ng 9 na taong gulang na sakay noon ng kotse. Base sa investigasyon ng barangay, nagpaputok ng baril ang driver ng SUV. Matapos ang insidente, bigla itong humarurot paalis. Nakakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 3 slug at isang basyo ng baril. Naipablatter na ang insidente. Tinunto ng GMA News ang pamilya ng biktima. Nakausap namin ang ama ng bata na siyang nakabangayan ng driver ng SUV. Aniya, ihatid sana niya ang kanyang kambal na anak para sa field trip nang makasalubong nila ang puting SUV. Hindi kami makaabante dahil sa nakakasilaw ang kanyang ilaw. Katapat kami ay aking binaba yung bintana at sinabi ko, Brad, pwede mo namang idim yung ilaw mo. At sumagot siya ng medyo pabalang. Sabi niya, ano ngayon? Sabi ko na lang, Brad, ang yabang mo naman. Nagkataon nun, umabante siya ng konti at nung magkatalikuran na yung sasakyan, ano ngayon? Ang yabang-yabang mo din. Sabay, rinig ko na lang na 3 putok. Maya-maya raw sumigaw na ang isa sa mga kambal na nakaupo sa likod ng kotse. Narinig ko sa likod, umaray ang bunso kong anak. At sabay, sabi ng panganay na babae, sabi niya, Ma, may dugo. Tinamaan ng bala sa likod ang isa sa kambal. Tumagos ito sa hita at tinamaan ang kidney at liver nito. Sa kabutiang palad, ligtas na sa panganib ang bata. Umaasang pamilya ng biktima na matunto ng sospek sa lalong madaling panahon. Humingi na sila ng tulong sa social media para mahanap ang gunman. Sa Facebook, ipinost ng kaibigan ng ama ng biktima ang litrato ng SUV na minamaneo ng nakaalitang driver. Agad itong isinare ng mga netizen na gustong tumulong sa paghahanap sa salarin. Hindi na bago ang ganitong klase ng krimen sa bansa na nag-ugat lang sa away trapiko. Isa sa mga kontrobersyal ang pamamaril kay Renato Victor Ebarne Jr. noong November 2009. 2 buwan pa ang nakalipas bago na aresto ang suspect na si Jason Ivler. Road rage din ang sinasabing ugat sa pagbaril ni Rolito Go sa estudyanteng si Eldon Maguan noong July 1991. Matapos ang 2 taon, na-convict si Go. Ayon sa isang clinical psychologist na biyasa sa anger management, galit na hindi makontrol ang isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga ganitong karahasan na nag-ugat sa away trapiko. Sobrang galit na nawawalan ka na ng kontrol sa sarili mo. This can lead to any rage at saka violence. Dagdag pa ng clinical psychiatrist, hindi dapat humahawak ng baril ang mga taong may ganitong problema. Dapat din daw kumonsulta sa eksperto. Initially, merong merong trigger, may stressor. Pwedeng humantong sa paulit-ulit na nangyayari kahit walang stressor. Don't let anger rule you. May nakabinbing panukalang batas sa Senado na layong magtakda ng parusa sa road rage. Kabilang na rito ang pagkakulong at hindi na kailanman mabibigyan ng driver's license. Pero 2 taon nang nakatenga ang Senate Bill 2329 or an act defining the road rage ni Senador Bongbong Marcos. Cesar Apolinario, GMA News.